This, I won't forget. Sabi ng mga anak ko, tsaka nilara ng wife ko, Daddy, sabi niya, baka pwede naman, wag na tayo mag-tricycle kasi may pera naman na tayo eh. Baka pwede naman na mag-taxi na lang tayo, sabi nila sa akin. Pwede naman tayo mag-taxi, ba't natin masyadong pinahihirapan, sabi nila. Sabi ko sa kanila, this I won't forget. Sabi ko, alam niyo ba, itong experience na pinadadaan sa atin ng Panginoon, pag binigyan tayo ng sasakyan ng Diyos, tingnan ko lang kung di tayo umiyak lahat sa Panginoon. Yung time, yung trial na pinapadaan sa atin ng Panginoon, we need to go through in this kind of process. This is the process of character molding. Dito tayo tinuturuan na tanggalan na yabang. Okay, Dad, sige. Kasi kaya namin mag-taxi, Tita Aster. Sabi ko, wag. Dahanan natin doon tricycle. Dito tayo matututo. Nagkaroon ng problem yung asawa ko. Sakit? Relationship. A different guy. Okay. Galit ako. Galit. Yes. Yeah. Nagalit ako sa kanya. Lagi kong sinasabi yun, I will always choose to forgive my wife. I will always choose to forgive my wife. Mag-uusap kami. Yakapin ako na asawa ko. Hindi siya sorry. Walang ginawa asawa ko kundi yakapin ako because sobrang sorry niya sa nangyari. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Matagal natin itong na-miss. Ano kaya ang kanyang pinagkaabalahan? Mga kaibigan, he's an actor, comedian, part-time or occasional magician. And tama ba yun? Fitspirational. Fitspirational. Naku, ngayon ko lang din narinig ha. At malalaman natin ang ibig sabihin nun, mga kaibigan. Let's all welcome the one and only Berwin Neely. Kamusta po, Tita Aster? Nice to see you. Likewise. Salamat po. Salamat sa lahat na nanonood. Alam mo, I'm so glad to see you. Look at you. The last time nagkita tayo, medyo malaki ka. Malaki. Ngayon, malaki na lang. Di ba? Anong ginawa mo? Tita Aster, ako kasi, syempre, ang unang thinking natin. So, 5 years, 10 years from now, nasaan ka na? Correct. Ano ka na kung you're living on an unhealthy lifestyle? Yes, yes. So, medyo inisip ko ng konti yon. So, kaya na-priority yung pag-exercise. Galing. Dati, mas malaki talaga ako. At least ngayon. And you run. Opo. Yeah. Hanggang run. ngayon, tumatakbo Opo, hanggang ka pa ngayon. rin. Actually, kami ng anak ko, we're doing a triathlon now. So, nagtitraining Wow. kami. That's swim, bike, run. Bakit noon hindi ka mahilig mag-exercise? In other words. Noon, di po. Kasi ang Oo. dami kong kalokohan. Ang dami yes, kong bisyo. Oo. Alam mo yun, ang pinakamahirap sa lahat. Hindi mo maiisip na mag-exercise eh. Oo. Kasi ligaw na ligaw yung pag-iisip ko nung araw eh. Nagsimula ka kasi in showbiz 1995. 95. Siyempre, kumikita ka na ng sarili mong pera, maraming influence, hindi naman natin sinasabi na bad influences, but there are. Yeah. Meron pa rin, depende rin kasi sa mga kaibigan mo na nasa paligid mo, di ba? Na ano ka rin, nalihis ka rin ng landas. Opo, yes. Oo. Hindi lang nalihis. Talagang iba talaga yung dinaanan ko. Niliko ko talaga yung sarili ko. Tita Aster, 1995, extra pa lang ako nun. Yes. Sa ABS-CBN, sa Right. Palibasa Lalaki. Yes. May mga clips yan sa social media. And then, 1998, na-discover na ako ni Mr. M. So, doon na nagtuloy-tuloy talaga. Doon ka na bali nag-sign up? Opo, doon Oo. ako nag-sign up. Well, niloloko nga ako ng pamilya ko kasi lagi ko sinasabi to. Si Berwin Neely po kasi is the first and only comedian proclaim ng Star Circle. Oo. So, batch 6 po ako, Tita Oo. Aster. Sino kasabayan mo noon? Naku, hindi ko na Sino, masyado Marvin maalala. Agustin ba? Hindi po, mas ahead po si Ah, Marvin. okay, Opo. okay. Anyway, so yun po. So, nabigyan tayo pagkakataon na gano'n. Siyempre, nagkapera ka. Wala ka naman pera nung araw. Galing ka sa magulong pamilya. Ano nga asahan mo? Siyempre, mag-e-enjoy ka. Yun na, kung saan na ako na naliko nun. Paano ka napunta sa drugs? Well, syempre, like anybody else na dumaan dyan, di ba? Parang sumusubok lang nung Umpisa, sumusubok. Yung iba naman talagang walang gabay. Sa case ko po, medyo masasabi ko, those times and days, siguro may gabay ako pero hindi masyadong solid para gabayan ako.
And pinili ko yun eh. I think choice yun ng isang tao eh. Correct. Hindi natin pwede isisi yun sa magulang or what. But medyo magulo yung pamilya ko rin. Yung daddy ko may 4 na asawa, yung nanay ko may asawa na rin, bago sila ng tatay ko. After nila, nagkaasawa rin ulit. May kapatid ako dito, kapatid doon, kapatid dyan. 11 kayong magkakapatid. 13 plus 4 po. 11 plus 4. Bali 15 po. 15. Sa mami ko po may 4 po akong kapatid. Okay. Half-half po yun. Puro Okay. half-half. Oo. Tapos sa daddy ko po, 11 po kami. Okay. Puro half-half din yun. Oo. Pero sa father side mo, 11 kayong magkakapatid, 4 na babae. 4 na asawa. Opo, okay, 4 okay. na asawang babae. Yes. Opo. Oo. Ako po, mag-isa lang ako sa pangatlong asawa ng tatay ko. Actually, doon sa mga half-siblings mo, ang makilala doon, naging artista before, si Emil Sandoval. Yes, si Emil Sandoval ang panganay po namin na isa sa panganay. Pangalawa siya sa panganay. At saka ang isang kilalang director, Direct Mark mainly. Direct Mark, di ba? Yes. Yan yung mga linya namin. And of course, dahil kay Kuya Emil nga, kung tawagin nga namin, dahil ang mami niya ay si Tita Chona. Chona Sandoval. Which Na is Salvador. Okay. Screen name lang po, di ba? Yes. Kapatid po ni Kuya Epe. Yes. So kaya medyo connect po. Okay. Kaya pag may showbiz connection talaga. Opo, kaya pag tinignan nyo nga po ako malapitan, medyo hawig ko nga po si Kuya Epe. Lalo na pag gumaganyan-ganyan. Kuya Epe, love you. Ayan, diba? Opo. Oo. Yun, so pero may apelido mo pa lang eh. May premium na eh. Tama ba yun? May premium na apelido mo eh, di ba? Opo. Oo. Have you been close to your half siblings? Kasi mag-isa ka lang eh. Siguro hindi naman masasabi kong hindi. Pero dahil mag-isa lang ako, medyo nasanay akong mag-isa lang. Dahil pinilit po ng tatay namin na mag-isang bahay kami lahat. Kaya alam, minsan, napupunta ako sa mami ko eh. Kasi, syempre, hindi ako tunay na kapatid, pero tratong tunay naman. Kaya lang, syempre, pag mag-isa ka nung araw, para syempre, mag-isa ka lang sa mother side mag-isa ka mo. lang sa mother side. So, minsan, nalulungkot ka doon, magtatampo ka, pupunta ka doon, ganon. So, siguro, masasabi ko na, overall, parang lumaki ako na mag-isa, kahit may mga kapatid ako sa paligid ko. Wala ka bang naging close doon sa mga kapatid mo? Meron po. Kaya lang, yun nga eh, dahil nagbibinata, dahil choice ko yun, emosyon ko yun, mas pinipili parang siguro. Parang naawa ka sa sarili mo. Naawa ka. Siyempre may mga ganun hunong araw. Hindi naman yes. natin pwedeng isisi nga yun sa iba, di ba? Choice ko pa rin naman. Ayoko sa inyo kasi naaway niyo ako. Bata po eh, di ba? May naging close pero siguro hindi masyado. Once you grow older, di ba? Meron yung hindi kayo close before, pero close kayo ngayon. Meron ba sa mga kapatid mo? Yes, Tita Aster. Yun naman po yung good news doon. Dahil noon ay puro bata pa kami, teenager, kuya, ganyan. May mga tampuhan pa. Pero nung actually, matagal na kaming close. Lahat ulit. Ah, talaga? Yes. Nung nag-mature na rin, may kanya-kanyang pamilya, madalas na kami talaga nagre-reunion. Okay. That's a good thing. So pag may problema iba, kakakwentuhan. Alam mo na ngayon, especially with social media, may mga group chat na, di ba? May mga ganun po. So close na po kami. Your father has passed on. Opo. Di ba? Opo. Masaya siyang lumisan kasi magkaka-close ulit kayo na magkakapatid. I think, kesa nung araw talaga. Pero was there a time na parang nagrebelde ka just because marami kayong magkakapatid? Yeah, totoo, Tita Aster. Hindi ko madidinayan. Nagrebelde ako, marami kayong magkakapatid, walang pan-tuition fee. Kasi nga madami kami, so nahihirapan si daddy namin para sa finances na kailangan, di ba? Well, because of that rebellion and anger sa sarili ko, that's why doon ako pumasok sa samot-sarong bisyo, di ba? Kaya sabi ko nga sa mga ibang interviews, different sexual immoralities, so meron yan, drugs, so gambling, fighting, etc. Barkada, inom. Kaya nga, lagi ko rin sinasabi, kung merong cellphone camera nun, ang dami ko na rin scandal. Buti na lang, nung panahon namin, yung ibang artista nakasabayan ko na wala pang cellphone. Kung hindi, marami rin kami scandal. Maraming natago. Maraming natago. Opo, hindi na vulgar. Yeah. Pero marami kaming dinaanan. Marami akong dinaanan. Ang nakakatuwa lang kasi sa'yo na parang hindi ka dumaan sa rehabilitasyon when you were into drugs. Ikaw mismo yung nagbago para sa buhay mo. So, paano mo ito or paano ito nangyari? Actually, Tita Aster, parang yun nga, lagi ko rin, may mga nakakakwentuhan ako na narehab sila o kaya pinaparehab. Siguro medyo blessed pa rin sila kasi may nagmamalasakit sa kanila, may pambayad ng rehab. Siguro that time sa akin, kasi mahal din, di ba? Siguro that time sa akin, pinayagan ng Panginoon na hindi ako marehab para maikwento ko ngayon na ang tunay nagbago at magbabago sa atin lahat, ang Panginoon Diyos lang.
Siguro yun. Hindi po ako na-rehab eh. When did you start to become closer to God? Yeah. Alam mo, that's my favorite part of sharing every story, Tita Aster. Nung naramdaman ko na sabi ko, 5 years, 10 years from now, because of unhealthy living, mamamatay ako na maaga. Pag namatay ako na maaga, lahat ng tagahanga, lahat ng tumawa, wala naman silang magagawa kasi katawan ko to. So, nag-pray ako nung kay God. Sabi ko sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. I want to change. Sabi ko gano'n. So, pinili ko... Ilang taon ka dito? 2009 po yun eh. Nasa 30s Opo, ka? 30s po. Oo, 30, mga oo, ganyan. oo. 32, ganyan. So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. So, to cut the long story short, na-in-love po ako dun sa sport. Ang sport na yun is running. Jogging, sa umpisa, running. So, from there on, lumiit na po ako, pumayat na po ako ng From pumayat. ilang pounds? 220 po. Wow. 205, sorry, 205. 205. 205. Bumagsak po ako ng 165. Wow. To my fittest. So, nag-start po ako 3 kilometer, 5K, hanggang 42 kilometer. Wow. Tumatakbo po ako noon. Wow. So, on a regular ko, weekly ko po, nag-120 kilometers po a week. So, iba na ho talaga yung itsura ko. Di ba? Hindi na po ako yung Berwin nung araw. So, from there on, sabi ko, Lord, thank you ka ako. Gamitin mo na ako dito kung saan mo ako dinadala. So, hanggang sa nag-organize ako ng fun run, na-meet ko yung pastor ko ngayon, which is si Pastor Danny or Kiko. So, from there, napalapit na rin ako sa church, nag-serve na rin ako, nag-share na rin ako ng Sunday service, nag-share na rin kayong mag-asawa ng testimony. Ang galing. Yun po, yun na But po. you met your wife nung nasa palibhasa lalaki ka pa Opo, lang, yeah. diba? Kaka-start ko pa lang, Oo. boyfriend-girlfriend kami. Nung nilaunch ako si Lara ng Star to. Circle, si Oo. Lara po Oo, ito. oo. Siya na rin naman, wala naman Oo. ng iba. Hindi na kasi malay ko, there's in between. Wala na, diba? Tita Aster. During that time wala na, diba? po, Wala na. Kahit Sige, maraming mapusok at mga may skandalong pinagdaanan. Okay. Awa ng Diyos, si Lara lang naman talaga yung Oo. hindi kami nagbitawan sa isa't isa. Oh, you get married in 1998. Hindi po. Hindi pa? Kinasal po kami. 1998 po. 2000 Boyfriend-girlfriend pa yun. 2004. 2004. Oo, Kinasal po right, kami. right, yan. right. Oo, oo. So, yan. Mga ninong. Of course, yung mga kaibigan natin. Oo, 2004 po yun. Then, after a year, nagka-baby na rin po kami. Okay, and you Yeah. have 2 sons. 2 sons po, Oo, opo. di ba? Malayo ang agwat ha, isang 18 years old. 11. No, isang 18 at saka 11, 11. right? Oo, 7 years po ang gap. yung panganay mo, anong pangalan? Si Iko. Si Yan, Iko, Si okay. Iko. Tapos Yung pangalawa, si Paco. Palayo lang yun. Palayo po. Palayo. Ang totoo nilang pangalan, si Iko po yung panganay, para may background tayo. Nakakuha po ko na award, 15 years award sa ABS-CBN, may plaque doon. That was 2004. Okay. Nagbuntis po yung asawa ko. 2005, lumabas si Iko. So, andun yung plaque na yan sa kwarto namin. ABS-CBN, President, Federico. Oo. FMG yun eh. FMG pa. FMG. So, Oo, sabi oo. namin, pangalan natin to. Oo. Pero dinagdagan namin, ginawa namin Frederic. Federico. Okay. Yun. Kaya Kasi, naging opo. yung palaya, parang Yung shortcut. Opo, doon po namin Ayun. nakuha. Ang tunay nilang pangalan is Federico Manuel Meili at saka Francisco Manuel. Okay. Kaya naman Paco yung isa. Ako. Yun po Galing yun, ah. yun po Galing yun. yung kanyang ano, Yeah. di ba? Paano ka naman nadala sa showbiz? Paano ka nagsimula? Nag-umpisa ako sa pag-aartista kasi si John Estrada, Janice de Belen, Tirso Cruz, the third, and Tita Lynn and Chausti. Yeah. And I think those times, Tita Aster, Yes, Gretchen Barreto pa and Joey Loizaga. Alright, So yung right, panahon right, na yan, yes, ha? yes, yes. Yung panahon Hindi na pa yan. Joey Marquez. Hindi, Gretchen, Gretchen Barreto pala, eh. Barreto pala. O Joey Loizaga yan, Oh, di ba? right, right. Hindi Oh. pa, anyway, to cut the long story short. So sabi, na-meet ko si John Estrada. Sabi niya, samahan mo ako, dala-dala ka ng bag, pasyal-pasyal ka Parang na in rin. other words, parang alalay. Alalay. As alalay. Oo. Sabi ko, sige, gusto ko talaga yan kasi wala naman akong tinitiran. Wala kang ginagawa. Wala akong ginagawa, wala akong pera, Okay. 'di ba? So lahat gagawin mo para kumita ng konti. So si John, ever since hindi ako trinato na bilang alalay, ever since kasi si John po walang kapatid na lalaki yan eh. So puro babaeng kapatid niya. So ako po yung trinato niyang kapatid, pinsan. So madali kami nagka-jive. So nagkasama kami. Yun, tumungtong kami ng palibasa lalaki. That's the old ABS-CBN studio pa. So yun na, pagtungtong ko doon, hello, hi, hello, Tito Dogs was there. Ano, reminisce The late tayo. Douglas Quijano, The late. yes. Reminisce tayo, Tita Alright. Aster, Yes, ha? go ahead, Oh, yes. so Joey, etc. Goma was there. So Mr. M, Boyong Baishon, the Yes, late yes. Boyong. Yes, yes. Diba? So, yun na.
Doon na ho nag-start. Dahil makapal naman mukha ko, kailangan ko ng pera, wala akong trabaho. So lahat ginagawa ko rin para maging masaya, lahat, kung anong pagawa sa akin. Doon na po yung nag-start. So in other words, nung sumasama-sama ka kay John Estrada, hindi ka pa part ng palibhasa? Hindi pa po. Hindi Extra lang ako. Okay. And we all know, pag binalikan mo yung palibhasa ngayon sa social media, ano yan anything goes dyan Nasa YouTube yan. Opo, diba? nasa YouTube yan, di ba? Anything goes yan So, ibig sabihin, kahit di ka kilala, pinagda-dialogue ka nila doon, basta marunong ka. Right. Kaya pag absent si Mark Anthony Fernandez, ako pumapalit. Hi, Mark Anthony Fernandez. Gumaganon. Totoo, Tita Aster. Alam mo nga kasi comedy yun naman di ba? Yes, Tapos, syempre, itsura ko noon, talagang abnoy na abnoy. Dating ganun, Tita Aster. Ngayon, konti na lang. So, anyway, so yun po. So kaya kilala na ako ng tao sa mukha pero hindi nila ako kilala sa pangalan. Kasi minsan ako yung nagda-drive ng pedicab, minsan ako yung magnanakaw, nagbebenta ng tao. Ganun yung mga role ko doon. Basta may dialogue kasi naging favorite ako ni Mr. M Kaya hindi na ako pinag-audition, handpick niya na ako. Sige, Star Circle ka na. Kontrata, etc. Yun na, tuloy-tuloy na po yun, ABS-CBN. So 3 years after, sinign up ka na Yeah, ng sinign up na Star po ako, Magic. 1998. Tapos hanggang 2002, lipat naman ako ng GMA. Ang GMA talaga rin na nagbigay sa akin ng big break. Bakit big break? Kasi na-tsempo na sumabay yung Mulawin, yung sikat na Mulawin, yung Darna. And at the same time, sa akin din na ibigay yung first Magic TV show sa Pilipinas. Because of that, nagkaroon ako ng Hari ng Sablay, nagkaroon ako ng mga TV commercial. Imagine, di ba, hirap-hirap magkaroon ng TV commercial. Iilan lang nabibigyan. Nagbabulgang ka ba? Opo, nagbabulgang ako for 3 years. Okay. Nagbabulgang po ako. So, nag-start naman ako niyan pag absent si Bitoy o kaya absent yung iba, ako po yung pumapalit. Hanggang sa na-regular po ako. Bakit bigla kang parang nawala? I mean, it's been like 4 or 5 years na nawala ka sa sirkulasyon. Yun nga po, parang nangyari kasi nung nahilig ako sa exercise, talagang hindi na ako mukhang pang-comedy. Mayat na ako, unti-unti yun. And take note, Tita Aster, my manager that time was Tita Annabel Rama. Okay. And we all know Tita Annabel Rama. Pag sinabi ni Tita Annabel, pasok niyo yan, sali niyo yan. Nagagawa ng paraan. Yes, Kaya lang totoo. hindi na talaga ako accepted nung industriya. Okay. That's yun yung medyo sad part which I understand. Kasi they want the bubbly, comedic muka, na berwi, na mataba. Kaya lang hindi na ganun. Wala na, hindi na. Walang tumatawag, wala po bang project, wala. So talagang, doon pa lang, parang pandemya na sa amin yun. Kasi lumalaki yung bata, syempre wala na kami. At this time, dalawa na yung anak Isa pa lang mo. po yun, that time. Isa pa lang. Panganay pa lang, si Opo, Eko opo. pa lang. So yun yung mga sitwasyon na nawalan ako ng project. That's why doon ako lalo nag-concentrate sa sport kasi ano pang gagawin ko. Kumbaga, yun ang medyo nakakalungkot eh. Ang sama na nga na nangyari sa buhay mo, gagawan mo pa ng masama. So pag may masama na nangyari, gumawa ka na ng mabuti. Huwag mo nang palalain. Tama. So yun naman po yun. Kaya lalo ako nag-exercise. Okay, nag-focus ka sa pag-exercise Yan. and then? Correct. Nag-organize na ako ngayon ng mga sporting events. Oh. So sabi ko, Lord, kako, total, binago mo naman ako, baka pwede mong gamitin na rin to kung saan mo man ako dadalhin para gawing business. So to cut the long story short, nag-organize po ko sa subdivision namin. We had 300 runners. Ooh. 300 runners. Talaga? Parang marathon to. Opo, fun run. May 3 fun kilometer, run, 5K, tsaka 10 kilometer. Subdivision only. To cut the long story short, Tita Aster, believe it or not, it's really a miracle. Lumaki po yung network namin sa running. From 300, naging 800 po yung runners namin. Masikip na po kami sa subdivision, lumabas na kami. Okay. Pumunta kami ng Club Manila East Resort. Oh yes, Taytay pa rin. Opo, Taytay pa rin. Nag 1,500 po kami doon. Okay. Masikip na rin po yun. Kinausap ko po sila Direk Kais and Epi. Sabi ko, bakit hindi ko gawan si Tito Dolphy? Dahil death anniversary niya, bigay natin sa kanya to tribute run. Sige, present ko sa kanila yung project, yung jersey, yung uniform. So, King of Comedy Dolphy to. So, tribute. So, ang title niya is Botak at Kadla ni Pidol. So, takbot, Parang tsaka, lakad. takbot lakad. So, ang dami sa muporta. Bong Navarro, Ann Curtis, etc. Bitoy. So maraming celebrities na nag-join. Nag-join yung iba naman, promotion lang. Okay. So, it's a big help. Punta kami Quirino Grandstand, Ocular, etc. Nangyari event, it was 3,200. Wow. Can you imagine? Parang, sabi ko, Lord, thank you. Saan ako galing, di ba? Saan ako pinulot ng Panginoon? Saan niya ako ginagamit ngayon? Hindi yun doon natapos. Since we made the name
in the running community that Run Tarantantan, that's the name eh. Yeah, oo. Run Tarantantan. Oo. So after po nun, 3,000, 5,000, 6,000 runners, sarado po yung Ross Boulevard. Mall of Asia, Quirino Grandstand, CCP, sarado po yun. Lumaki na talaga. Lumaki po Oo, yun. oo. Our biggest runners was 10,100 Wow. to be exact. And that is Francis Magalon. We did a tribute to Francis Magalon. So yun, naging yearly Kasi po parang, yan. parang fundraising to. Opo, So, fundraising. And at the same time, kasi Tita Aster, nung araw po, pag sumali ka sa mga marathon o sa mga fun run, ang mga may medal lang, yung mga mabibilis. Yung mga nananalo, ang ginawa ko po, ako po ang gumawa na lahat may medal. Wow, para naman sila ganado. Opo, of course. Inspired. Yeah, of course. Pag gumising ka ng umaga, nagsintas ka ng sapatos. Ano na yun, discipline na kagad yun eh. So, you deserve a reward. So, that's Yes, medal. yes. Ginawa ko lahat na magre-register, may medal sila makukuha. Wow. Hindi lang yun, pati yung shirt. Dati makakakuha ka lang na shirt pag panalo ka o kaya Pag mabilis nag-register ka. ka, you pay a certain amount, Oo, diba? certain amount. Halimbawa, 1.5, opo, diba? ito kasama na yun. So dati kasi hindi lahat may shirt. So yun ang nagustuhan. That's something new dun sa community. Ba't tinigil mo to? Number 1, marami nang nag-organize, Tita Aster. Number 2, tumakbo po akong konsyal ng Taytay. Oo. So dinicide Pero ko. natalo ka? Talo po ako. Okay. Talo po ako. Hindi ka cut as a politician? Hindi po ako doon tinawag ni Lord. Okay, okay. So, and then siguro number 3, medyo parang hindi ko na rin kaya yung business itself, yung structure and yung Yes. office because malaki na rin yung overhead, office, tao, permit, Yes, taxes. Right. Hindi ko na kinaya yun kasi kami lang naman eh. Hindi kagaya yung ibang organizer, office talaga sila. Yes, yes. In corporation sila. Kami po hindi. So sabi ko, let go ko na yan. Lord, ikaw nang bahala. Yun po. So when was this na tinigil mo? I think 2016, 2017. Not too long ago. Yeah, Months, 2017. Yan hindi pa po yung masyado. mga huli. Yan po yung Oo, mga huli. oo, Kasi oo. 2019, ano pa yan eh. Nagpa-fun run pa po ako, pero more on campaign na yun eh. Pero towards election na kasi yun. Since wala ka ng regular na pinagkakakitaan, during the time na, sabi ko nga mga almost 5 years or more than 5 years na nahinto ka talaga sa showbiz career mo dahil wala nang kumukuha sa'yo, Opo. paano mo na-suportahan ang pamilya mo? During the time na tumatakbo ka, you were able to build your own Correct. dream house. Dream house, yeah, Dream that's house, true, oo. that's true. Totoo Hindi, po yun. not from showbiz. Hindi diba? po, hindi not po. from hindi showbiz, po. di ba? From showbiz doon, partly yung lupa pa lang, binili Yes, namin oo, noon. yes. Gandang balikan yan, Tita Aster. Nawala yung fun run, because of fun run, so may finances kami, okay. Nawala yung fun run, tumakbo ang konsyal, ano na nga ba? So sabi namin, doon na kami unti-unti naubos. Binenta namin isang kotse namin, tapos nabaon kami sa credit card kasi wala akong work eh. Yes, Walang yes, taping, walang ibang work, walang ibang business. Ang credit card mo, Ang credit umabot card ng ko. 1.5 million. Million, yes, Wow. million. Oo, oo, Million. oo. Doon sa isa, yung iba may maliit pa Oo. yun. So to cut the long story short, that's sad to say, kailangan namin ibenta yung bahay. Yung bahay is naka-loan pa rin, construction loan. So ayaw man namin isuko lahat At halaga ng bahay ay... may 16 yun. 16 16 million. po yun, 16. Okay. So malaki po yung Oo, bahay oo, talaga. oo. Medyo exage actually. Oo. Na-exage po kami doon mag-asawa. Oo. Kaya lumaki siya ng gano'n. So to cut the long story short, ayaw namin ibenta, binenta namin. And you know what, Tita Aster, pag benta namin, binayaran namin utang namin, after 1 month, Magkano mo na ibenta yung bahay? mga 12 na lang po ata. So, lugi na po nagpalugi, talaga. oo, Lugi na nagpalugi, po oo, talaga. oo. Kasi wala na, hindi na namin mababayaran. Bayad kami ng credit card, utang namin, kinausap namin. Immediate kasi ang need nyo ng Opo, pera. immediate. Wala Oo, kaming oo, liquid, ika nga, di ba? Yes. So after po nun, Tita Aster, benta, bayad, utang. After few months, 2-3 months, may pera na kaming konti, kalipat na kami. Nabayaran mo na yung utang Nabayaran nyo? yung utang Oo, namin, oo. nakasettle na kami sa maliit na bahay, and we are renting. May naiwan pa sa amin isang sasakyan. Nag-pandemic, Tita Aster. So can you imagine, yun yung sinasabi ko na, paano kung nakipaghagal ka sa Diyos? Paano kung hindi ka nakinig na sumuko ka? Paano kung nilaban mo? Paano kung nagmarunong tayo? Hindi natin pinayagan o gawin, sundin yung tama? Or, eto yung worst eh, paano kung nagmayabang pa ako? Gumawa ako ng paraan, nagsugal ako para mabayaran. Gumawa ako ng paraan Lalo para... ka nalubog. Lalo ka lang malulubog. Oo. So can you imagine, kung hindi namin binenta yon, wala kaming pera nung pandemic. Nagkaroon kami kahit maliit na pera nung pandemic. Wala kaming sariling bahay, isa lang yung kotse namin,
Binenta rin namin yung kotse. Bakit may binenteng kotse? Lockdown, tita. Oh yes, Aster. wala kayong pera. Wala kaming pera. May pera pa kaming konti, pero it's a wise move. Kasi monthly binabayaran ko pa eh. May renta pa yun. May renta pa, may binabayaran. car loan pa yun eh. So, Yes, ba't ako magbabayad dito? So, let go na rin. Sabi ng anak ko, tsaka nasa ako, Dad, ano sasakyan natin? Ba't saan mo kayo pupunta? Sabi ko sa kanila. Nasa loob tayo. Nasa loob lang naman tayo ng Diba? subdivision. Sabi ko ganun. Binenta rin namin po yun. And then, that's the time, nagkaroon kami ng small business. Yung Corny Doggy. Corny doggy. Corny Oo. Doggy. Oo. So yung Corny Doggy naman, it was really, humbled us down. I'm the delivery guy. I'm the market guy. Ako lahat eh. Paano mo dinideliver? Wala ka ng sasakyan? Motor. Okay. Motor. So, Kumuha po bumili ako ka ng ng motor. motor, Bumili okay. po ako ng motor. Nabenta namin sa sasakyan, kumita kaming konti, that's it. Nakabili kami, naka-invest kami. Ng motor po yun. Kaya lang, hindi kami kasyang apat doon. Doon sa family business namin, kami apat yung nag-work eh. So nagta-tricycle kami, Tita Aster. Can you imagine yung parang makita ka ng tao, uy, idol, naka-tricycle ka. Idol, ba't pawis ka? Kailangan mo tulong? Yung bang syempre yung yabang ng isang tao na medyo kilala nung araw, tapos tatanggapin mo yun, doon medyo hirap yung iba eh. And I think that's one of the major key na kailangan maunawaan ng lahat. Living the contented life. Yes. Hindi mo kailangan iangat yung ego mo kasi kailangan mo sumikat, kailangan mo mayaman Or may imahe kang ka. gustong... Or may imahe kang gustong wala i-protect, na. di ba? Oo, i-protect. That's right. Oo. Ang dami pong ganyan sa show business. Hindi nila matanggap yung pagbaba ng Parang yung sitwasyon. lifestyle nila, Yung ayaw nilang lifestyle, baguhin. yung relo, damit, Oo. lahat, ganyan. So those things. Alam nyo, yung Corny Doggy na yun, after a social media interview, nag-viral. Masarap. Lumaki. I mean, hindi naman siya lumaki na nag-franchise na ako kasi ni-stop ko na rin. Pero kumita po kami doon. At saka, yun ang nakaka-sustain sa inyo. Yun ang di ba? nag-sustain sa amin for 2 years. Can you imagine? So, grabe lang ho, Tita Aster, kung ano yung resulta kapag sa Diyos ka nag-rely. So, nakasurvive kayo. Survive Because- kami noon, mag-asawa. So, after noon, end contract na kami doon sa bahay. Oo. We need to close na rin yung Corny Doggy, etc. We need to move out doon sa bahay kasi Yes. magtataas ng rent. Right. Sabi ko, Lord, saan mo kami naman dadalhin? Ay, tayo mo yung journey, di ba? Mula din sa benta, Yes, sa oo. panad, sa pag-aartista. Oo. Saan mo kami dadalhin, Lord? Antipolo. Parang ganun eh. Antipolo. So may kaibigan kami, sa Antipolo nakatira, old house nila, hindi na nila tinitiran. Doon daw. Parang ganun yung dating eh. So anong nangyari? Sabi namin, Lord, dinala kami na sa Lord, tatanggapin namin to. Unang-una, laki nito. Oo, Tapos bulok. Yes. Bulok Papaayos pa. Papaayos Oo, pa. oo. So, saan kami kukuha ng pampagawa nito? Alright. So, pray kami ulit. To cut the long story short, yung may-ari ng bahay na luma, sabi sa amin, yan, mga pag-inupahan niya, mga 55,000, 65,000. Upahan niyo na lang ng 5,000. 5,000 pesos. Wow. oo. Di ba parang, Parang kulang na lang ibigay sa inyo. kulang na lang Oo, ibigay sa oo, amin. oo, Kung di oo. ba naman blessing Oo, talaga. yes. So, after ng Tita Aster, sige, thank you po. Sabi niya, thank you, Lord. Pero Lord, paano ko papayos yung tubo? Paano ko papayos yung ilaw? Saan ako kukuha? So, pin-estimate ko, mga 250,000 yung ipapagawa, pati yung loob. So, sabi ko ngayon, paano to? Wait. Praying. Pray kami. To cut the long story short. Ito ha, ano po ito ha? Talagang answered prayer to. Yeah. This is what I always share, Tita Aster. Every miracle in the Bible first started the problem. Lahat ng miracle sa Biblia, nag-umpisa yan sa isang problema. Kaya this is my encourage to everyone. Kapag may problema ka, you hold on to it, you pray for it, next is the miracle. Because the Lord will answer. No matter what. So you accept that. Alam niyo nangyari? Tumawag si Epi. Epi Epi Quizon. Oo. Sabi niya, pare, kumpare ko po. Yes. Close kami ni Oo, Epi. Yes. Pare, meron tayong trabaho. Sana, pwede mo kami pagbigyan ni Kais. Ganyan. Sabi ko, bakit? Kahit ano. Kais is Eric Quizon. Kais is Direk Eric Quizon. Yes. Sabi ko, ganito, ganyan. Talaga? May bagong show tayo, Quezon City. Comedy to, ganito, ganyan. Kaya lang, maliit lang yung budget. Ko, okay lang yung budget. Importante. Magkatrabaho tayo. Alam mo yan, di ba? Oh, Yung yes, iba yes, kasi, yes. Siyempre, iba yung excitement, opo, di ba? tsaka yung ibang artista. Gusto mong makabalik. Opo, yung ibang artista, ay, late naman yan, wag na yan. Oo. Talo naman yan, pare, kayo na lang. May mga ganun. Oh, yes, Sa yes. amin po, hindi na Hindi. namin inisip yung Yes, budget. yes, Kahit yes. maliit, sama-sama kami. Yes. Can you imagine? That Quezon City, kala ko hindi pa ako mapapasama doon sa Net25. Right. Tinanggap ako ng Net25, niyakap ako ng Net25. Hanggang ngayon, meron kami project sa Net25. Wow! Nakaipon ako doon kahit naka-bubble taping kami ng Quezon City. Yun ang napagawa ko sa bahay. Wow. Hanggang ngayon doon kami nakatira. Wow.
Can you imagine? Diba? Parang sabi ko, Lord, grabe ka. Alam mo, buhay ang Panginoon, Tita Aster. Totoo naman. Buhay ang Panginoon. Oo. Nasa sa atin na lang kung paano tayo makikinig. Totoo yun. Meron pa yan. May oras pa ba tayo? Go ahead, go ahead, go ahead. Wala kami sasakyan. Okay. Wala kami sasakyan. Yes, Di ba? yes. Naibenta namin. Nagta-tricycle Wala kami. oo, di ba? Oo. Nakaipon kami from Corny Doggy. Oo. Tumingin kami ngayon sa marketplace. Excited kami. Ang mga kotse namin, nung nag-aartista si Berwin Mailey, puro brand new. Oo. Ford Escape, Ford Yes. Everest, Oo. puro Yes. brand new. Oo. Alam mo naman yan, Tita Yes, Hazel, di yes, ba? yes, Kayabangan days, di ba? Yes. Ito po, tumitingin kami sa marketplace. Ito yung mga second hand. Second hand. Oo, pre-owned. Actually, oo. hindi nga Oo. second hand eh. Fourth hand, fifth hand pa nga ata to eh. Tumitingin kami. Oo. Ang budget namin is 150,000. Oo. Can you imagine? Oo, oo. Para magkasasakyan lang. Oo. Excited kami. Oo. Kahit ang Lord, basta hindi lang kami mag-tricycle. Oo, oo. Grabe yung ganun, Oo, di ba? Ito. Wala. To cut the long story short, wala. Tita Asta. Wala kami napili. Oo. Ipon pa tayo. Huwag tayo magmadali. Mm-mm. This, I won't forget. Sabi ng mga anak ko, tsaka ni Lara na wife ko, Daddy, sabi niya, baka pwede naman, wag na tayo mag-tricycle kasi may pera naman na tayo eh. Mm-mm. Baka pwede naman na mag-taxi na lang tayo, sabi nila sa akin. Mm-mm. Pwede naman tayo mag-taxi, ba't natin masyadong pinahirapan, sabi nila. Sabi ko sa kanila, this I won't forget. Sabi ko, alam niyo ba, itong experience sa pinadadaan sa atin ng Panginoon, pag binigyan tayo ng sasakyan ng Diyos, tingnan ko lang kung di tayo umiyak lahat sa Panginoon. Yung time, yung trial na pinapadaan sa atin ng Panginoon, we need to go through in this kind of process. This is the process of character molding. Dito tayo tinuturuan na tanggalan ng yabang. So from there on, okay, Dad, sige. Kasi kaya namin mag-taxi, Tita Aster. Sabi ko, wag. Daanan natin doon tricycle. Dito tayo matututo. Nagkaroon kami extra. Tingin kami, we have 200,000. Nadagdagan na ng 50K, Nadagdagan na. oo. Uy, pwede na to. Meron kami nakita. Luma-luma, Tita Aster. Luma. Mitsubishi Pajero, converted. So, mura. Mura, pero luma-luma. Sige, tatawaran Ito ko yung to. galing sa Japan. Galing sa Japan. Oo. Tawaran ko to. Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nagbigay nito. So kami ganun, Tita Aster. Hanggang ngayon, we live by faith, not by sight. Hanggang ngayon, Tita Aster. Kanina kumakain tayo, if I may share this, hindi mo alam kung ano mangyari bukas. That's why I'm so blessed. Nagkita tayo ulit. Yes, Ang yes. dami na natin After so nakasama. many years. Ang dami na natin nakasama, wala na. Diba? So we live by faith, not by sight. Kinonta ko na ngayon yung seller. Pinuntahan ko sa Pasig. Lord, sabi ko, ikaw nang bahala dito. Tatawaran ko. Ang benta niya is 220 eh. Okay. 220. Nagharap kami. Sabi ko na, idol eh. Sabi niya. Oo. Sabi ko na, idol eh. oo. Ikaw to eh. Nabasa ko sa chat natin. Chinek ko yung profile mo. Idol kita. Oo. Christian din ako, sabi. Oh, wow. Christian din ako. Alam mo kung sino siya? Oo. Isa sa mga close security ni Mayor Vico Soto. Oh, sa Pasig. Sa Pasig. Oo. Eh, si right. Vico, Correct. Christian. Oo. Yes, yes. Talaga, Christian ka rin. Oo, napapanood ko yung mga vlog mo. Natutuwa ako. Oo. Tumalikod ako sandali. Sabi ko, Lord, Christian to, matatawaran ko to. Sabi ko. Tita Asta, I'm telling you, from 220, binigay sa akin ng 180. Wow! 40,000 ka agad. Oo. Sabi niyo, sige, pero ikaw na mag-ayos. Okay lang, pare. At least ito lang ma-release kong pera. Oo. Malaking bagay na. Ginamit namin. Oo. Hindi ko na ho pahabain. Yung sasakyan, sirain. Hindi namin nagamit. Gamitin namin, sandali, sira yung aircon. Kasi luma na eh. Yes, yes. Luma Okay. na. Re-report ko sa kanya. Pare, pasensya na kasi luma. O nga po. Can you imagine? Parang, Lord, hindi mo maunawaan eh. Inipon namin yung 200,000. Pinag-pray namin to sa'yo. Pero bakit? Ito yung binigay mo sa amin. Oo. Sa ordinaryo, magwawala ka nun. Oo. Sa ordinaryong buhay o kapitbahay, aawayin mo yung magagalit Kasi ka. pinaghirapan mo yung Pinaghirapan mo. yung pera. Kala ko kasama ka namin dito. To cut the long story short, tinanggalan pa rin kami ng yabang. Tita Aster, tatlo yan eh. One, the Lord will shake you. Totoo. It's the shaking process. Right. Shaking. Number two is the shaping. That's the shaping of character. So, shinake kami with different problems and trials in life. Number two, shinape yung character na. Paano sinishape yan? Pag sumunod ka sa Kanya. It's like the potter and the clay eh. Yes, Ang yes. Diyos ang naguhulma sa'yo. Correct. Lupa ka lang. Yes, yes. Ginawa ka lang mula sa lupa. Susunod ka lang. There's shaking, shaping. Yung dalawa na yun, hindi ko makakalimutan. To cut the long story short,
benta na natin. Hindi rin, wala rin. Let go na natin to. Come, may isa kaming kasama sa church. May hindi na, eto hindi na to kalokohan hindi to networking hindi to kalokohan. Come, may isa kaming kasama sa church. Meron siyang extra na Ford Ranger. Wow! Ford extra. Pick up. Yes. So may kaya to sa buhay dahil extra Yeah. Sabi niya, Bear, natatouch kami sa family mo kung paano kayo dumadaan sa pagsubok. Kasi Tita Aster, alam niyo, isa sa mga gustong-gusto ko na tinuro sa akin ng Panginoon, na nalulungkot ako sa iba. Yung ibang kasamahan natin, okay naman yung manghiram. Pero hindi ko po nakaugalian yun. Forgive me po kung kayo nangungutang kayo. Hindi ko po nakaugalian yun. Nakita namin kasi na hindi kayo nangihiram. Nagpe-pray lang kayo. Nagtitiis kayo. Ang dami kong kaibigan. Walang ginawa kundi mangutang. Wala namang pambayad. Puro mga nangabaon. Bro, punta kayo dito. After Bible study natin, ganito ganyan. Sinurprise kami. Binigay sa akin susi. May bago kaming Ford Ranger. Binigay lang? Binigay sa amin. Walang bayad. Hindi siya brand new Pero yung sabihin, wow! Di ba? Parang, paano mangyayari? Di ba? Hindi to, di ba? Wala. Blessing. Sobra. Blessing. I always share this. Parang kanina, every miracle in the Bible first started the problem. Prayers go up, blessings will come down. It's automatic. Yun na yun. Praise God. Praise God, di ba? Talagang Praise God. Sobra po. Sobra, Tita Aster. And you know what ngayon? Hindi ako kumikita ng malaki. Only by God's grace. Tinuro sa amin, hanggang ngayon, kasama ko yung asawa ko, di ba? Hanggang ngayon, live a simple and contented life with the Lord always. Iba yung may joy ka eh. Yung pag kinuha kami bukas, kinuha ko ni Lord, Lord, sa'yo naman ako eh. Di finish line na ako, time out na ako, okay na ako, boundary na ako. Dami ko nang ginawang kalokohan, pinatawad mo na ako, naglilingkod ako sa'yo. Hindi ka binitawan. Hindi ako binitawan. Di ba? Parang, wow. Hindi lang ako. Yes. Ang Panginoon, package deal pag mag-bless. Yung asawa ko, binago rin. Ang dami rin ugali ng asawa ko na hindi rin maganda. Parang ako. Binago rin siya. Yun pa yun Hindi ako nagbabago sa asawa ko. O dapat ganito ganyan. Hindi ganon. Siya binago rin. Lumapit din siya sa Diyos eh. Pati yung mga anak namin, nakuha yung pagiging active namin sa sports, lahat. Nabe-bless din sa school. Now, nakakapag-aral yung anak ko, yung isa sa San Beda, yung isa sa Binild po, sa Antipolo. Parang, saan ang gagaling? Di ba? Yung sabihin, unti-unti, siguro a little encouragement, Tita Aster. Yung marami kasi sa atin, kaya kinakain ng worry, anxiety, but I don't blame depression. Sometimes it's science, di ba? Sometimes it's really medication. Ikaw rin mansan ang gumagawa ng sarili mong, you worry about problems, di ba? But, you know, worry won't solve anything, di ba? Exactly. It's in the Bible, in the book of Matthew. Hindi ka maliligtas o masasalo ng pag-aalala mo. Di ba? So ako, like kong sinasabi to na yung kailangan mo ngayon, binibigay ng Panginoon Diyos. Ganito pala, lahat ng kailangan mo, binibigay ng Diyos. That's to everybody. Cameraman, kapatid, binibigay ng Diyos. Ang problema, yung tingin mong kulang, hindi mo yan kailangan ngayon. Ako mo, Tita Aster. Hindi mo alam kung kailan niya ibibigay. Hindi mo alam kung kailan niya ibibigay. Tsaka huwag ka mag-alala ngayon. Kaya ang prayer, give us this day our daily bread. It's day-to-day basis. Dahil di natin alam ang pwedeng mangyari bukas. Exactly. That's why yung iba, stress na stress. Wala akong pambayad bukas. Anong gagawin ko sa katapusan? Anong gagawin ko sa ganito? Wag. Dito ka muna mag-focus. Live each day. Ito, Tita Aster. Ito. This moment. Hindi ko alam sino mauuna sa atin. Di ba? Hindi pa tayo ready or ready tayo. Pero time will come. This video, marami makakapanood nito. And ito yung isang magiging aral sa lahat na makakapanood na we never know what's going to happen tomorrow. So give us this day our daily bread. Ngayon, may pagkain tayo. Sarap ng pagkain dito. Shoutout, pwede ko ba shoutout? Yes. Pandan Asian Pandan Cafe. Asian Cafe. Maraming salamat. Ang sarap, pati yung shawarma, ano pa? Red meat. Red meat. Oh, ayan, maraming salamat. Thank you so much, Chef Thank you so much. Thank you, di ba? Sabihin, parang, hindi kami nagluto ng pagkain kanina. Simple lang, may interview, may pagkain, masarap. Di ba? So, later, we go home and then we do our things. Then tomorrow, it's a new day. Yeah, correct. Why worry so much? Which is hindi mo naman alam kung ano pwedeng mangyari bukas. Totoo. So, kanino ang tunay na kapit? Sa Panginoon Diyos lang. Alam mo pa, Tita Aster, alam mo, ang pinakamasarap, yung pagkagipit ka at kapos ka. Alam mo bakit, Tita Aster? Doon mo siya na-appreciate. Yeah.
Totoo. Doon mo siya nalaala. Exactly. Oo, Exactly. Kaya ang hirap-hirap ng pagsobra-sobra yung pera mo. Yung dinaanan ko noon, hindi ko siya kilala. Bakit? Ang dami mong pera eh. Pero pag may kailangan ka, gipit ka sa buhay, mas close ka sa Panginoon. And I think, ang Diyos natin, buhay siya, espiritu siya, may relasyon ka sa Kanya eh. So siya ang tatay mo sa langit. So gusto niya, relasyon. Hindi yung paglinggo lang. Yes. Gusto niya, tawa. Hindi yung pagkailangan mo lang. Pagkailangan Oo. lang. Di ba? Yes. Sabi nga, if you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Oh, man, Yes, di ba? yes. If you pray only when you are in trouble, you are in trouble. Sabit ka na eh. Oo. Yes. Nananalangin ka lang pag may problema ka Yeah, na. correct. So, ang gusto ng Panginoon, may relasyon. Tawag ka sa akin, kausapin mo ako. Yun eh. Ako, lagi ko rin sinasabi, when you are down to nothing, God is up to something. Wow. Diba, Tita Hazel? Amen. Diba? So, ako sa akin, yun lang talaga. Kaya palagi ko nauulit-ulit sa inyo. Tignan mo kung saan ang finish line mo. Diba? Ba't ka pa magpapaligoy-ligoy? Yes. Eh, lahat naman tayo harap sa Kanya. Yeah. I think we don't even know when. We don't Diba? even know when. Oo. Aanin mo yung pera mo. Aanin mo yung karir mo. Even your family. Even this YouTube channel. Aanin mo yan lahat. Yes. Hindi mo yan madadala. Kaya ako, even my wife and my family, doon ko sila dinadala. Saan ba tayo papunta? Then they will answer. Kay God. Eh, kay God pala tayo papunta eh. Sa Lord pala tayo Siya ang papunta nag-create eh. sa atin. Siya nag-create sa atin. Sa Si Kanya- Jesus nag-save sa atin. Sa Kanya tayo babalik. Sa Kanya tayo babalik. Eh, ba't pa tayo nagpapaligoy-ligoy? Eh, di lumakad tayo dun sa mga aral na gusto niyang gawin natin. Eh, di wag tayo mag-worry sa mundo na to kasi ito, pansamantala lang. These are all borrowed life, borrowed life, things, diba? Temporary. Lahat Temporary. Eh, it's so sad, Tita Aster, di ba? Yung mga iba nating kakilala na wala na baka hindi nila nakilala kung saan papunta, di ba? O kaya yung nabubuhay pa ngayon, yun doon ako nalulungkot eh. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Yes. Yes, God. Ano ang pinakamatinding iniyakan mo? Ever since talaga iyakin ako. Because siguro dahil galing ako sa magulong pamilya. Kung ano yung pinakamatinding iniyakan ko? Noong nagsiserve na ako sa Panginoon, that's in CCF, hanggang sa ngayon, nagkaroon ng problem yung asawa ko. Sakit? Relationship. Okay. So, Kayong another dalawa? affair. Hindi po. On a different guy. Okay. So, sabi ko, parang, actually, nasa YouTube din to, Tita Aster, but we share this. Yes. Just to testify the goodness and, Right. and faithfulness of the Lord. Yes. Gabi-gabi po yun, araw-araw. So, I'm sensing something. I'm hearing something. Baga naamoy natin yun. Sabi ko, Lord, bakit? Why you allow these things? Hindi ko alam. To cut the long story short, Tita Aster. So, nag-guilty asawa ko after a year, after months, ganyan. Umamin sa akin yung asawa ko. Sabi niya, nagka-problema tayo. Nagka-problema ako. So, iyak kami pareho. Of course, nagalit ako. Galit. Yes. Pero hindi ako nagalit sa mundo. Hindi ako nagalit ako sa kanya. At hindi umabot na naghiwalay kayo? Hindi po. Okay. Only by God's grace, Tita Aster. So lahat narinig ito. It's in YouTube. So, of course, hindi ko yun kaya kung ako lang. Hindi mo kaya yan, Tita Aster, kung ikaw lang. Lumapit ako, humingi ako ng advice sa pastor ko, sa kaibigan ko. And that's Pastor Danny Orquico. Na-interview na rin po siya ni Tony. Sabi, sige, alam mo, Berwin, kasi galit na galit po ako eh. Yes. Any moment, Natural kahit ano yun. pwede mong Natural, gawin. oo. Critical. Yan ang masabi niya sa akin, Tita Aster, that I will never forget. Grabe, iyak ko nun. May alam mo, Berwin, every time you feel that you are down and mabigat yung pakiramdam mo, etc., just pray. You pray. Ask for the Lord's guidance and always choose to forgive your wife. Wow. So sabi ko, Yeah. paano, di ba? Paano ko yun magagawa kung wala ka kay Lord? Pero that's what I practice. Every time I'm angry, every time I feel down and crying, lagi kong sinasabi yun, I will always choose to forgive my wife. I will always choose to forgive my wife. Mag-uusap kami. Yakapin ako na asawa ko. Hindi siya sorry. Walang ginawa asawa ko kundi yakapin ako because sobrang sorry niya sa nangyari. Hindi niya nagustuhan. She was tempted, etc. So many things, so many reasons. Yakap na yakap asawa ko. I will always choose to forgive. Ganun po yung sitwasyon. Sabi ko, so kailangan may healing process. So, ang dami namin dinaanan, dahil pa naming discussion, may ganun pa. But to cut the long story short, how? Sabi ng iba, paano, Berwin? Ginawa nila ngayon? Yes. Paano mo natanggap? Oo. Sa iba to, parang dahil mga babae dyan. Oo. Pare, ba't ganito ganyan? Pare, gano'n, sana ganito. Pare, walay mo. Talaga,
Sabi ko, hindi. Alam mo, Tita Esther, kung bakit? Makasalanan din ako. Pinatawad lang din ako ng Panginoong Yesus. Binigyan lang din ako ng bagong pag-asa. Sino ko para hindi magpatawad? Again, madali sabihin, mahirap gawin. Actually, hindi lang mahirap. Hindi rin napakahirap. Imposible yun, At Tita hindi rin Esther. madaling talaga gawin. Lalo na sa It's part... impossible. Oo. It's impossible. But without God, there's no impossible. Kasi kung sa iba yung nangyari, either nasaktan mo siya physically, Yeah. at mauwi sa hiwalayan ang relasyon yung dalawa. Yun yung sinasabi Diba? namin na yung relationship namin, it's only by God's grace. Ito yung sa dumi namin noon, sa dumi ng mga kasalanan ko, kasalanan niya, binigyan lang kami ng pagkakataon ng Panginoon Diyos mabuhay. Na linisin. At linisin Oo. sa mga kasalanan. So, sino ko para hindi magpatawad? Ako naman, ilang beses din ako nagkasala sa Kanya. Hindi na lang din naman na-broadcast. Hindi na lang na iba, umamin ako. Right. Hindi na lang na-broadcast. Kaya sabihin, yun ang grasya ng Panginoon. Alam mo, Tita Esther, Galing. so we were invited to share that sa church. Yeah. It went viral also Yes, in yes. social media. Shinare namin yun. You know what happened? So many cases that wives having an affair. So many cases that girls having cheating to their husband, Husbands, boyfriend. Partners. Tumawag po sa amin and we go different counseling. So Oh, parang, di ba? diba? Lord, ang bigat pero salamat. Binigyan mo kami opportunity again to serve you. At saka, mai-share ang Ma-share. pinagdaanan niyo. Yeah, Oo. hindi lang ma-share yung pinagdaanan namin, kung paano mo gagawin na magpatawad, iparealize na pinatawad lang din tayo ng Diyos. Sino tayo para hindi magpatawad? Dami namin nakausap. On the same boat. Dahil kami yung na-broadcast eh. Oo. Yung sitwasyon Naging namin ganun. open kayo. Naging open kami doon. At talaga nagpagamit kami sa Panginoon. Oh, yes. Na kaya kami nakakapag-testify, it's only by God's grace. Love, mercy, Kasi yung forgiveness. iba itatago yun. Kahihiyan yun eh. Di ba? Pero hindi eh. Di ba? Yeah. Ginawa kayong instrumento para magising ang iba. Amen. Di ba? Amen po. Kaya naman, dahil kami ginamit ng Panginoon, yun po yung maganda na pwede natin matutunan eh. Sinurrender mo yung life mo kay God, ginamit ka niya, now it's about time to pay back. Ano yun? Sabihin, hindi naman natin kailangan bayaran ng Panginoon. Ang ibig ko lang sabihin, baka naman Through pwede. service. Yeah, hindi naman natin siya kailangan bayaran, di ba? Wala namang halaga. Hindi siya nangangailangan Hindi ng naman bayad. nangangailangan. Oo. So ngayon, ano ngayon? Since kami ay pinagpala, baka naman pwede rin kami maging pagpapala sa iba. So after po nung testimony namin, dalawang mag-asawa, up to this very moment, mamaya pong gabi, every week po, meron kaming Bible study ng couples. Wow. So I think it's more than 4-5 years na po. Oo. So meron na rin akong mga naikasal na couple. Wow. Coming from boyfriend-girlfriend pa lang sila. Pastor Noon, ka na ba? hindi naman po ako pastor. Oo. Hindi po pastor. Pero nagsishare po ako every Okay, Sunday. okay. So that's sa Christ Commission Fellowship, sa okay. CCF po yan. Okay, okay. So nag-handle po kami ngayon ng 12 couples, sa men's tsaka sa babae, 3. So that's almost 5 years. It's like our family. So yun po yun. So up to now, nagsiserve din po kami sa mga couples retreat. Nagsispeak kaming dalawang mag-asawa. Nag-MC kami. That's all for the love. That's all for the love. So ang daming marriages na talagang sira na nire-restore ng Panginoon. Wow. Yung mga naliligaw na, naitatama. Hindi po dahil sa amin. Nasi-save. Hindi po dahil sa amin, pero dahil sa Panginoon yun. Nagiging instrumento lang po kami. Correct. Hanggang ngayon po. So, kung anong ginagawa ni Berwin Mailey ngayon, nagte-taping po ako ng 3-in-1. Yes. Yan, di ba? Sa Net25. Si Berwin Mailey po, mapapanood nyo every Sunday night. Net25 po, kasama po natin dyan. Nag-iisang Diamond Star, Maricel Soriano, Direk Eric Quezon, Epi Quezon, Bandel Quezon, si Boy 2 Quezon, si Jenny Quezon, si Viti Quezon. Lahat po Quezon. Ako po, Berwin Quezon na rin po. Abangan niyo po yan, Berwin Quezon. So, marami po. Si Long Mejia, kasama rin po namin yan. Ang isa pamagat pa yan. po, Oo, ang pamagat po is 3-in-1. Yan po. Yan. Nakakatuwa. But anyway, Berwin, I'm so thankful and I'm so proud of what have become of you. You are a changed man. Parang, alam mo yung pagkakakilala ko sa'yo, 360-degree Praise God. turn, di ba? Ibang-ibang Berwin Praise kaharap God ko po, ngayon. Praise God, yeah. Di ba? Yan po yung mga encouragement ko, Yes, tita, yes, sa yes. iba nating kasama. Yes. Na lahat ito lilipas, so huwag kayong mag-alala dito. Tanggalin natin yabang natin. Mahalin natin yung pamilya natin. We make time to what is important, you know. Kasi naliligaw tayo ng pera,
naliligaw tayo ng career, ng world na to. And minsan, yung parang binabanggit natin kanina, yung mga nakaka-disappoint na tao, yung mga bashers, alam mo, I always share this, Tita Aster. Yes. Dahil tayong lahat ay hindi perpekto at tayong mga tao lamang. Yes. People will come to a point that will disappoint you. Yes. People will disappoint you. I agree Any with time you. of the day. Yes, Any time of the day. yes. But God never will. That's true. Praise Kaya God. ako, Oo. sa kanya lang ako nag-hold on eh. Amen. Kaya No, ako, totoo yun. asawa ko, Oo. minsan, may inis ako sa kanya eh. Oo. Kasi tao lang siya eh. Yes, Lahat yes, tayo yes, may yes. kainan. Right. Yung pastor ko, minsan may problema kami. Di ba, nag-uusap kami. Wala namang perpekto eh. Totoo. Kaya ang magandang tignan natin, hindi yung mundo, hindi yung tao, kundi yung Panginoon Diyos ko anong ginawa niya sa'yo. At wag nating gawing Diyos ang pera. Exactly. Di ba? Di ba? Tita Aster, sabi ko nga sa'yo, ako ngayon, hindi mo ma-imagine kung magkano laman ng bangko ko. As in, but, andito po ako. Busog ako kanina, pinakain mo Masarap ako. ang kinain May natin. pagkain kami mamaya, Oo, healthy diba? kami mag-asawa, masaya kami. Sabihin, manis. We- Kailangan natin magtrabaho, of course. Mm-hmm. Pero para sabihin mo magpaalipin ako sa pera, sa salapi, over my family, no way. You can give me 1 million para sa trabaho, pero kakainin ng oras ng pamilya ko, hindi na po. Tapos na po ako doon. So, my priority now, Tita Aster, if I may share. Number 1, it's God. God. Number Family. 2, it's my wife. Number 3, it's my family. Una pa nga yung wife eh. Oo. Number 3, it's my family. Number 4 is work. Number 5 pa nga yung ministry. Yung serving, number Yes. 5 pa nga yan eh. Kasi dito ka makikilala sa pamilya mo sa loob ng tahanan kung kaya mo mag-serve sa Panginoon Diyos. Hindi ka pwede mag-serve dito kung sira ka sa anak mo. That cannot Kung sira be. ka sa pamilya mo. Hindi pwede. But, Dapat mag-uumpisa sa loob ng tahanan. Right. Hindi pwedeng ang galing mo mag-preach, ang galing natin mag-sermon, pero pag tinanong ka ng mga anak mo, yung totoo mo palang kulay, sa loob ng bahay mo, dun ka nakikilala. So that can't be. So real practice sa amin, sa akin, paniniwala ko po, number 1 is God, no matter what Yes, happens. yes. Wife, family, work, then ministry. Ang mensahe mo para sa lahat. Yun nga po, lagi ko na sinasabi na i-google nyo na lang po yung iba. But medyo matagal na rin po ako sa industriya. And I'm sure... More than 30 years. More than 30 years. Marami na po tayong dinaanan at dadaanan pa. I always share this to anybody. Hindi pa huli lahat kung gusto mong magbago. Hindi pa huli ang lahat kung gusto mong lumapit sa Diyos ulit, humingi ng tawad. Dahil kahit gaano nakalayo ang nabiyahe mo sa maling direksyon, pwede ka pa rin bumalik sa tama. You always remember that. Always remember that. Marami na problema, pero isipin ninyo, mas marami pa ang nasa mas masamang sitwasyon kesa sa inyo. Always count your blessing. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Marami kang kasalanan, mas marami ako, marumi tayo nun, pero may pag-asang magbago. At sa Panginoon Diyos lang yun. Yun lang, Tita Aster. Amen. Yun lang. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. And Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Asia's Lashes by Sugar Mercado. Thank you so much for this opportunity na finally natuloy tayong dalawa, and it's worth the wait. Praise God. It's worth the wait. Thank you At po. sana magkaroon tayo ng part 2. Yan. Thank you Praise God. so much for sharing your beautiful, Thank you. beautiful story Thank you, sa Tita aming Astrid. lahat. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like and share TikTok with Astor Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. At hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Astor Amoyo. Bye for now. God bless us all.